Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Hosted by Jolly Tupas. Mapapakinggan at mapapanood Lunes, Miyerkules at Biyernes sa impian ng Radyo ng Masa Entertainment Net Radio. Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Hosted by Jolly Tupas. Mapapakinggan at mapanood Lunes, Miyerkules at Biyernes sa impilan. Good morning, Pilipinas! Mga ka-Spy ng Bayan, isang mapagpalang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa ating pong unang bahagi ng ating pong programang Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Samahan po ninyo kami sa loob po ng isang oras natin pong balitaan, kumustahan, mga talakayan at higit sa lahat mga napapanahong issue sa ating pong bansang Pilipinas. Ako po si Jolly Mahusay Tubas, ang inyo pong host anchor. Siyempre kasama po natin ang ating pong partner, ang ating pong co-host. Talaga namang napakakisig ngayon pong umaga. Good morning sa iyo, Pastor Reno. Yes, good morning po sa mga nakikinig sa ating programang Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Yes, siyempre isang malugod at mapagpalang pagbati sa lahat ng ating pong mga kababayan, lalong-lalo na po dyan sa Southern Leyte, dyan sa bahagi po ng Liloan, St. Bernard. Yan, maayong buntag kaninyong tanan sa mga Cebuanos, Cebuanas. Maray na aga sa ating mga Bicolanos. Yes, maray na aga sa Indong Gapos, sa Muyang Kakanon sa Roltao. Yeah. Chosan sa ating mga Chinese. Chosan. Ay Homa. Maupay na aga ngayon na tanan sa mga Oraynon. At syempre po sa mga taga-Masbate, maayo na aga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kapatid nating Muslim. At higit sa lahat, good morning po sa atin pong mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan sa Office of the Malacanang. Kasama po ang kanyang mga dalubhasa, mga manggagawa, mga taga-ugit ng batas, ang ating po mga senators and congressman. Sa ating mataas at mababang kapulungan. Opo. At sa ating ilang mga opisyal para sa ating sa lahat ng sangay ng ating pamahalaan. Yes. Sa ating mga local government. Yes po. Sa inyo rin po mga kababayan natin. At banggitin na rin po natin ang ating po mga OFW, saan man po sila naroon. Yes. Dahil hindi lamang po tayo sa bansang Pilipinas napapanood, maging sa buong mundo. Okay, sa atin pong pagpapatuloy doon po sa atin pong mga viewers and listeners, kung kayo po ay meron pong mga vision, mga comment and suggestion, mga panawagan, o wag po kayo magkatubili na kayo po ay mag-like sa atin pong Facebook account ng Radyo ng Mas Entertainment Net Radio, at the same time yung atin pong Facebook account Jolly and Tupas. Ang nag-iisang spy ng bayan. Kumusta na kayo? Kumusta na, Pastor, sa nung Miyerkules, ngayon po ay Biyernes, ano? July 17, 2020. Ano po ba ang mga nangyari, karanasan natin habang tayo po ay magkalayo ng
ng tahanan? Meron po bang mga paglilingkod na hindi na inaasahan na tawag ng tungkulin? Yes, lagi naman tayo marami. At particular sa ating spiritual na tungkulin, sa ating pagkatawag ng Diyos, ang ating gampanan ang mga pamamahayag ng kanyang salita ng kaligtasan. Especially ngayon, lalo na sa panahon ng krisis na ito sa ating mundo. Opo. So, palakpakan natin sila. Ha? May ayun. Okay, ulitin natin. Palakpakan natin yung mga viewers natin. Ha? Ayan. Okay. So, ngayon po umaga, Pastor Reno, ay bago ang lahat. Ito po ay napaka-special aking panahon o araw ngayon. Dahil birthday ng aking pong ina, yung pong nagsilang sa akin sa ngayon pong sa mundong ito kung bakit nandito ako. Pero bago po yan, mamaya kakantahan ko siya. Atin munang unahin yung Word of God. Yung salita ng Diyos na napakaganda. At ito po ay patuloy pong nagbibigay po sa atin ng kalakasan. At yung mga turo ng Panginoon ay dapat magsilbing liwanag sa atin pong paglilingkod habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito. So mga ka-Espay ng Bayan, tumutok po kayo. Ito po ang atin pong scriptures of the day, ang salita ng Diyos na hindi napapanis, hindi po nasisira, at hindi po masasayang kung ito po ay atin pong tatangkilikin sa ating pong mga buhay. Yes po, at bahagi yan ang sinasabi natin, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng ating Panginoon. Yes po. So ito po ang sinasabi po dito mga ka-Espay ng Bayan na Pastor Reno. Ito po atin pong babasahin para po napapanoodin po ng ating pong mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. Ang sabi po rito, ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. So napakaganda po, no? At napakaliwanag po rito na ang liwanag po ng turo ng ating pong Panginoon, kung ito po ay tatangkilikin po natin sa ating pong mga buhay, ito po ang magsisilbing tanglaw sa ating pong mga daraanan, magiging liwanag sa ating pong mga daraanan. Minsan kasi, Pastor, ang tao kapag walang liwanag, lalo na kapag naglakad ka sa kalsada, sa buong kabahayan, ikaw ay tendency nga madapa, hindi kaya matumba ka. At saka baka mabangga ka kung saan. Okay. Pero ang sabi po rito sa binasa natin, ito po ang nagsisilbing tanglaw sa atin pong mga daraanan. So napakaganda po at higit sa lahat, ito po ay nagbibigay dunong ito sa mga wala pang karanasan. It means dunong karunungan to. Pastor, pwede bang ipaliwanag mo sa ating pong mga ka-Espay ng Bayan yung ibig sabihin po na nagbibigay dunong ito sa mga wala pang karanasan? Po, ang salita po ng Diyos ay sa lahat ng aspeto ng inyong buhay ay talagang magiging siyang gabay kung inyo lang pong gagawin. Nandiyan po matatagpuan nyo sa ating Biblia ang mga payo tungkol sa ating pamilya. Higit sa lahat ang pagmamahal sa Diyos. Ang unang yung sinasabi niya tulad na nabanggit mo kanina, na lagi nating inuuna ang salita ng Diyos sa ating buhay. At kasi yun nga ang sinasabi ng Biblia, laging first. Una, seek ye first, at doon naman sa iba, in everything you do, put God first. So, makikita nyo doon na talagang ito yung tanglaw natin, ito yung magsisimbling makikita natin yung dadaanan natin, kung tama ba talaga yung dadaanan natin. Wala tayong buslot dyan, wala tayong pagkadapa dyan, kung lagi lang natin iisipin yung sinasabi ng ating Panginoon na dapat natin gawin. Tama nga po. So yun po, napakaganda po. Sana po ay nagbigay po ng karagdagang karunungan, kaalaman ang mga salita ng Diyos, ang ating pong scriptures of the day na ang sinasabi po rito, ang liwanag ng turo mo ay nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay ng tunong ito sa mga wala pang karanasan. Ito po ay para sa lahat, wala pong pinipili. Wala pong pinipili, ito po ay para sa lahat. Lahat po ng may buhay, may hininga, atin pong pahalagahan ang payo ng ating pong Panginoon, sapagkat sabi nga, my people are being destroyed because lack of knowledge, lack of wisdom. Okay, God bless. Mabuhay po kayo habang kayo po ay nanonood, nakikinig. Lahat po ng mga ka-Espay ng Bayan, huwag po kayong bibitaw, huwag po kayong kukurap sa ating pong palatuntunan ng Espay ng Bayan. Siyempre po, dito lamang po sa nag-iisang himpilan natin, ang Radyo ng Masa, Entertainment Net Radio.
At ngayon pong umaga sa atin pong pagpapatuloy, siyempre, Pastor, dumako po tayo sa atin pong sponsors. Ang isa po sa mga nagpapaganda at nagpapasigla sa atin pong himpilan, walang iba po kundi ang Macrovista Incorporated, ang Communication Security and Safety Solution Provider. At ito pong mga unit na kung saan galing tayo nung Miyerkules doon, nag-seminar ka doon. At ano nga po yung mga na natutunan mo at nagbigay pa ng karagdagan? Yes, very talaga ako doon. Very concerned ako sa particular yung safety, yung at saka yung sa radio, yung POC. Ito po yun. Yung mga Puson Communication Gadgets, yan po yan, mga POCs. Kaya nga po, marami nang lumabas tayo niyan, since nung ginagamit ng ating mga law enforcement groups, yung ating sa barangay man, sa ating mga tao, yung nangangailangan ng ganyan na two-way radios. Marami nang naging version yan. Pero ito na yung nakikita kong since nga na sa pag-unlad ng technology, nakikita ko na yung mga pictures na nakita ko dito sa Macrovista, yung pinipresent nila sa mga POCs nila. At talagang yung security nito, yung isang gusto kong makita talaga kung pwede pala natin itong recommend sa ating mga law enforcement agencies, AFP at PNP. Saka dahil talagang dito makikita nyo na yung security ng inyong communication. Hindi ito basta-basta pwedeng pasukin ng ibang, merong mga high-tech na scanners din. Hindi siya gano'n. Meron siya mga security features na nabablock yan. Tulad ng mga malalaking security agencies, yan. Pwede po ito. At maging sa mga CCTV, kompleto rin po tayo. At ang atin pong supplier niyan ay yung Macrovista, Singapore. Okay, panoorin po natin ang video clip at magpatuloy pong magdagdagan pa ang mga kaalaman po natin dito sa atin pong mapapanood. Okay. Ito ang mga Ayan po ang atin pong video clip ng Macrovista Incorporated Philippines, na kung saan ay isa po sa mga magbibigay po ng solusyon pagdating po sa communication, lalong-lalo na po doon sa mga companies na security agencies, law enforcement agencies, saka mga construction companies. Yan po, talaga kompleto po sila dyan. At yung ibang details po, kung talaga interested kayo, ang address ng company ay nasa Unit 2202 Atlanta Center, Annapolis Street, Green Hills, San Juan. Siyempre, congratulations po sa the owner of this company, Mr. Kelvin Tan and Ma'am Janet Chu. Yan. Mabuhay po kayo, Ma'am Janet and Ma'am Sir Kelvin Tan. Para sa inyo pong Bishop Alfred Hermosilla. Siyempre po, yung atin pong Vice Chairman, si Bishop Alfred Hermosilla. Yes po. Yan po. Okay, tuloy-tuloy po tayo. At ngayon po, Pastor, atin pong anyayahan din yung atin pong mga mababait na teachers sa atin pong bansang Pilipinas
Dahil alam po naman hindi po lingid sa ating kalaman na naapektuhan yung ating po mga trabaho, hanap buhay, yung mga source of income. Ito pong isusunod natin ay pwede po nilang mapagkakitaan. Ano po? Yung pwede po sila magturo ng English. At masasabi nga natin, itong ibabahagi natin at mapapanood nila ay ma-encourage sila na madagdagan yung kanilang kita. Ito pong Universal Business Academy, an international education provider. Yan. Sa ano yan, yung mga gustong i-improve yung kanilang English language na Opo. hindi lang ito pang tingin ko pang Pilipino talagang kahit sa itong kasi kadalasan maraming na-hire na Pilipino na magturo nito sa ibang bansa Thailand, particular, yung ibang mga bansa na hina-hire nila mga Filipino English teachers. Ito nga kasi nga yung ating sistema ng education ngayon hindi sila sa ngayong pasukan ay postpone yung kanilang pagpasok sa school, kaya yung trabaho nila ay medyo hindi maganda ang sitwasyon ng kanilang pagtuturo. Kaya nga itong Universal Business Academy po na ay nag-offer sa ating mga sa ating mga teachers, those who can teach in English language na mag-online na sa kanila o mag-apply sa kanila para magkaroon sila ng additional income. Yes. Pero bago yan, Pastor, atin muna pong i-play yung atin pong video clip dito at maya-maya po atin pong tatawagan si Bishop Alfred Hermosilla para po mai-prove natin, lalong-lalo na po meron din po tayong mga personal na tanong at masagot niya para sa atin pong mga kababayan. Lalo na particular po sa atin pong mga English teachers po natin sa atin pong bansa. Okay, tutok lang po para Opo kayo bibitaw, panoorin po natin. So, do you want an internationally recognized qualification that would open doors to a better life? The problem is, the fees are too high and the classes too inconvenient to attend. Well, imagine a place that is cost-effective, allows you to study at your own pace, and is led by top teachers and award-winning entrepreneurs. Hi, I'm Dr. Lee Tan, CEO and founder of Universal Business Academy, UBA. Our mission is to offer high-quality, affordable, and cutting-edge courses, specializing in English teaching and executive MBA programs. We do this using the most effective teaching methods via virtual and live training classes. Today, UBA humbly serves tens of thousands of English teachers and business students from around the world. So, if you want to learn more about how we can help you achieve your goals and dreams, please reach out to one of our partners. Feel free to download our brochures from our website to discover the UBA difference. Ayan po, napanood po natin ang atin pong video para po may encourage po natin yung atin pong mga teachers dito po sa atin pong bansa. Ano po? Yes, I understand na ito ay recognized ng ating Commission on Higher Education. Affiliated din po ito. At ang kanilang curriculum ay naaayon sa mga policies ng shared. So, Pastor Remo, tawagin po natin ang ating pong Philippine Country Director, Director Bishop Pat Alfred Hermosilla para sa mga karagdagang tanong po natin sa kanya. Okay, good morning Bishop Alfred. Sa pong mapagpalang araw po sa inyo dyan po sa Tagaytay City. I hope na panood po ninyo ang atin pong video clip tungkol dito po sa pag-aanyaya po natin sa mga teachers, English teachers sa atin pong bansa. At meron po kami mga katanungan na po pwede po ninyong masagot sa oras na ito. Go ahead po Bishop, good morning. Bishop Alfred, go ahead.
Bishop Alfred, good morning. Go ahead na po. Hindi ata nakamonitor si Bishop sa atin at yung kanyang radio baka naka-off. Kung kayo po ay nakamonitor, Bishop, sana po ay masagot po ninyo na kami po ay tumatawag po sa inyo dyan sa area po ng Tagaytay. Dito po. Go ahead po. 6, no? Hello. Good morning po, Bishop. Hello, good morning, Brother Jolly and Pastor Robert. Yes, magandang umaga sa inyo at sa lahat ng inyong libu-libong mga tagapakinig at tagapanood. Magandang umaga dito sa Tagaytay City at salamat sa pagkakataon. Opo, Bishop, kasi ito pong video clip po natin, meron po kasi akong pamangkin na mga teachers, samahan ng mga teachers sa buong Montalban. Akin na rin pong na-share ito. Meron po silang tanong, kung halimbawa sila po ay mag-apply sa atin pong Universal Business Academy, yung po bang memorandum or yung kanyang teaching manggagaling po ba sa tanggapan po ng UBA or sila po ang maghanda ng curriculum? Opo, maraming salamat sa tanong. Lahat po ay provided by UBA, maging yung pong curriculum na kanilang ituturo sapagkat ito nga po yung international standard ay manggagaling din po sa UBA UK, no? Ang kanilang mga curriculum. So, wala po silang alalahanin. Ang po ay makipag-ugnayan sila sa inyo, Brother Jolly, sa inyong pagandang programa at sila po ay matutulungan natin upang sila po ay maging accredited online English teacher na kung saan sila po ay kikita ng 5 pounds per hour. 5 pounds per hour po. Inuulit ko, 5 pounds per hour. Siyempre, yan po yung napakalaking income per hour. Sapagkat kung atin pong i-multiply yan sa exchange rate ngayon, baka po mga 385 pesos per hour ang kanila pong kikitain. Yan po napakalaking tulong sa lahat po ng ating mga guro na nawalan po ng hanap buhay ngayong panahon ng pandemic. So, marami pong salamat sa malinaw na paliwanag. Ano po? Interesado po sila. So, baka itong next week, itong week na ito, dagsay na po tayo ng mga applicanting teachers. So, ano po sa atin yan? Karangalan po natin, lalo tigit dito po nagdaan sa programang Ispay ng Bayan ang mga aplikante po natin dito po sa atin pong himpilang radyo ng Masa Entertainment Net Radio. Pastor Reno, meron po kayong tanong kay Bishop Alfred? Opo, Bishop, ito po bang mga anong qualification po ba nitong ating mga tatanggapin natin na pwede niyong tanggapin dyan na magtuturo yung mga English teachers? Hello, Pastor Robert. Yes po. Pastor Robert, pwede po bang Lakas. at medyo mahina po ang aking reception sa inyo. Po. Tanong ko lang po, Bishop, kung ito ba talaga yung mga sinasabi nating mga teachers na talaga dito sa atin ang pwede lang mag-apply dito sa inyong academy? Opo. Ito po yung programa natin na pag ng ating po tinatawag na online English teaching ay hindi lamang po para sa mga lehitimong kundi kahit sino po na nagnanais na magkaroon ng hanap buhay na hindi na po kailangan pong umalis ng kanilang mga tahanan ay pwede po natin matulungan. Sa kasalukuyan po ngayon ay ito nakikipag-ugnayan sa Federation of PWD, yung po mga persons with disability. Pagkat sila rin po ay nais natin tulungan sa mga panahon ito sapagkat sila rin po ay nawalan ng mga hanap buhay at ang ating po mga PWD ay alam naman natin na hirap po sila sa transportasyon, ano? Kaya nga
dahil dito sa napakagandang programa natin ay magkakaroon na sila ng pagkakataon ng makapaghanap buhay at kumita ng maganda na hindi na po sila kailangan pang umalis sa kanilang mga tahanan. Okay, thank you. So napakaganda po, Bishop, sa paliwanag po ninyo. At wala nang hahanapin pa doon po sa mga teachers na kung magpupursige sila, at the same time kukuha natin yung kanilang loob para madagdagan yung kanilang source of income, ay pwede po nilang gawin dito sa atin pong Universal Business Academy, an international education provider. So mabuhay po kayo, Bishop. Kumusta na po kayo dyan sa Tagaytay? Maayos po kami sa Tagaytay. Masyado po mahigpit ngayon dito sapagkat meron na po yatang 16 na dati po wala kami positive, pero ngayon po nagkaroon yata ng mga 16, kaya mahigpit po ngayon ang Tagaytay City sa mga pumapasok po. At bawal po talaga, wala pa pong turista, wala pa po talaga mga bisita, kundi lamang mga lehitimong mga nakatira sa Tagaytay City ang pinapapasok po sa mga oras na ito. So, marami pong salamat minsan pa, at patuloy lamang po tayo mag-ingat, lalo tigit yung ating pong mga sarili para naman po ay continue po tayo doon sa atin pong tawag, lalo na po bilang kayo po ang bishop or chairman ng CCFI. Maraming salamat sa inyo, Brother Pastor Robert. Salamat po ng Panginoon at mabuhay sa inyong napakagandang programa. God bless po. God bless po. Okay. Si Bishop Alfred Hermosilla. Ayan po si Bishop Alfred Hermosilla. At tuloy-tuloy po tayo doon po sa atin pong mga viewers. Ano po, talaga namang ang dami po na nating viewers ngayon. Pero alam po ninyo, gusto ko pong ipalam po sa inyo na ito po ay napaka-importante po sa akin ang araw na ito. Dahil ngayon po ang kaarawan ng aking ina, ang aking mama, na kung sila po ngayon ay nanonood sa Southern Leyte, Pastor, po sa Liloan, San Francisco, dyan sa St. Bernard, dyan sa Southern Leyte. Sila po ngayon ay nanonood sa atin, at para abangan din po yung atin pong pagbati. Siyempre, bilang anak ay kung hindi po dahil sa kanya ay wala po ako sa mundong ito. At hindi po ako ganito kagwapo. Ano? Kaya ngayon po, happy birthday Mama Luz Mahusay Tubas. Siya po ay 78 years old na sa mga oras na ito. Okay, happy birthday po. Yan po, nanonood po kami ngayon, kuya. Yan po, nanonood sila. Ayun po, at kakantahan po natin ng happy birthday. Yes. Kakantahan po natin. Magdala po ako ng gitara. Yan, o. Okay. Yan po. Okay. Yan ang masigabong palakpakan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati sa iyong pagsilang. Maligayang bati. Once again, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. God bless, Mama. I love you. Malayo man tayo sa isa't isa. Wala pong mahirap, wala pong imposible dahil isa ka sa mga prayer warrior namin na ikaw bilang ina, inaalagaan mo kami sa panalangin, tsaka yung mga kapatid ko. So God bless, Ma.
Tuloy lang po ang buhay, tuloy lang po. Huwag po kayong bibitaw. Huwag po kayong magsasawa na panalangin ng iyong mga anak. At lalong-lalo na po sa edad po ninyo na 78 years old na po kayo. Bagamat malayo tayo sa isa't isa, ay mahalaga ka po sa amin. God bless po. Mabuhay ka. God bless, God bless. Okay. Talaga namang, tulo yung luha ko ng pastor. Okay, so, bago po natin mag-react tayo ng mga komentaryo at mga balita, atin muna pong batiin, pastor, yung mga viewers po natin. Ayan po, sabi po, nanonood po kami ngayon, kuya. Sige, Lea, alagaan mo si mama. Dyan sa, hi po sa lahat. Mabuhay po kayo. Spy ng Bayan, we love you more. God bless po sa inyo pong lahat. Okay, so, at nanonood din po si Charlie Oliveros, good morning po sa inyo. At si Maring Iralaso, ayan, good morning po. Maring Arcely, good morning po sa inyo. Danny Akol, Joseph Tupas, Roger Vega, Andrea Dahita, Suso Andrea, good morning po. Thank you for watching. Marcris Tutor Amante, Aliana Tuhinyo Duinas, good morning. At yung publisher po ng Kasado Nationwide Newspaper, Alan Bordeos, isa po sa mga opisyal ng Rizal PNP Press Corps, good morning po sa inyo. Ron Mikael Tupas Beho, yan, good morning. At kasama po si Bro Arnold Salonga, yan, isa pong mapagpalang umaga po sa inyo. At doon po sa mga may mga mensahe pa po, meron pa pong gusto magpabati, welcome po kayo sa atin pong palatuntunan. Okay, so tuloy-tuloy po tayo. At ang atin pong oras ay alas 10:42 po ng umaga. At sa atin pong pagpapatuloy, ito po yung mga balita na nais po namin ihayag po sa inyo, nakalap ng Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. At nais po namin ipalam sa inyo dito po lamang sa nag-iisang himpilang radyo ng Mansas. At sa ngalan po ng serbisyo publiko, ang Diyos ang tanging kalakasan ng aming puso at isipan. Nag-file ng ang labor group ng ikasyam na petisyon laban sa Anti-Terrorism Act. Isang grupo ng manggagawa at ilang pinuno ng sektor ang nagsampa noong Huwebes kahapon ng ikasyam na petisyon sa pagtatanong sa konstitusyonalidad ng Anti-Terrorism Act sa Korte Suprema. Inangkin na sila ay nasa panganib na may branded na at sisingilin ng pag-insulto, pati na rin ang pagpaplano, pagsuporta o pagsasagawa ng mga labis na kilos ng terorismo o pagiging miyembro ng isang grupo ng terorista. At ang grupo ng manggagawa Federation of Free Workers ay nagsampa ng petisyon para sa certiorari at pagbabawal sa isang pakiusap na itigil ang pagpapatupad ng batas sa pamamagitan ng isang pansamantalang pagpigil sa pagkasunod-sunod. Ang FFW ay sinamahan ng mga pinuno ng manggagawa mula sa nagkaisang labor coalition, Church Labor Conference, TF Logistic Workers Union, Kilusang Mayo 1, labanan ang mga manggagawa laban sa paniniil para sa karapatang pantao, Kilos manggagawa mga pinuno ng Trade Union, Uniglobal Union Philippines, Liaison Council at Kilusang Artikulo 13. Yan po ay isa pong mga masasabi nating tumigil, na kino-question yung pagpirma legalidad ng ating pong Pangulo doon sa anti-terrorism law. Since nga ang Korte Suprema, ating Korte Suprema ang may pinal na say sa masasabi para sa bagay dito, kaya doon sila nag-hire ng petisyon para questionin ito. Kasi ito ay batas na permado na ng Pangulo. So, tangi ang Korte Suprema lang ang pwede makapag-desisyon ito, makapag-ahad lang dito. Yun. So, yun pong mga
nag-petition dahil hindi naman pulingid sa inyong kalaman na kayo po nga ang mga pamunuan, lalong-lalo na. Ito na yung mga grupong ano natin. Kadalasan membro ng ating National Democratic Front sa mga prenteng demokratiko ng ating CPP. Kaya nga, napanood ko rin po sa social media. Sa social media, binatikos po ito, lalo na yung bayan muna. Kapag meron nga pong mga trahedya, lalong-lalo na po sa mga kakaliwang grupo, itong mga nasa bayan muna ay hindi tumutiligsa sa mga programa nila na marami pong mga taong napapahamak. Pero kapag ang programa ng ating pong Malacanang, ng ating gobyerno, abay number 1 silang tumutuligsa. Katulad nito, mga nagpetisyon na ito sa anti-terrorism law. Ayun nga, kung ang panindigan nila dyan, pag may paglabag ang gobyerno, o lalong-lalo na ang ating mga militar o kapulisan, ay talagang lagi silang nasa frontline. Sila yung frontliner ng mga pagbatikos, pagpuna, Pero pag naman sila ang may napapansin nga natin, sila ang may mga ginawang paglabag, ay napakatahimik naman ang kanilang panig. Talaga namang, kahit naman sino mamamayan, talagang napupuna ito mga bagay na ito. Lalo na ngayong panahon natin na marami na sa mamamayan natin ang mulat na sa mga ganitong issue. Pastor, napakalalim po ng usaping ito, ano? Oo. Napakalalim. Simula pa yan, at napapansin naman natin, hindi lang sa ating Pangulong Duterte, mula pa ito noon nung hindi pa ako masyado interesado sa politika, napapansin ko na ito mga ganito mga pag-aaklas, protesta tuwing Mayo 1. Yan, talagang nakikita natin yan. Hanggang yun nga, naranasan ko pa nga nung maging pulis ako dyan sa Medjola. Talagang yung tuwing na lang, ganyan, Mayo 1, dyan talaga. Bakit kaya, Pastor, ang atin pong bansa ay nasanay sa pagkabahagi maging sa mga elect officials na dapat inaasahan ng ating pong Pangulong tumulong sa pagkakaisa para po sa kayusan kapakinabangan ng ating pong bayan? Nasanay po mga panahong administration nung una pang panahon, nasanay sa pagkakabahabahagi. Bakit hindi kaya natin himukin sila na magkaisa na para sa ikagaganda ng ating pong bayan? Bahagi nga ito tinatawag nating demokratikong gobyerno, ang proseso na talagang kung laging merong oposisyon, hindi ang pagkakaunawa ko, hindi pwede ka parang hindi nabubuhay at hindi uusad. Parang hindi usad yung atin pong bansa na walang mga critics. Ang problema lang ay yung sobrang oposisyon, at hindi na makausad yung mga programa kasi nadi-destabilize. Yun, sobra naman. Kung ang grupo ay para lang ipahayag yung konting mga bagay, para kung halimbawa may batas na ipapasa, ay para maging mas maayos yung pagpapatupad nito o anong programang gagawin dito. Pero kung talaga nakaka-destabilize na, yun ang sinasabi natin na maaaring pumasok sila dyan sa ATL na yan, sabi na malabag nila yan. Yun naman ang tingin ko rin na kung bakit ginawa na itong batas na ito. Katulad po yan, Pastor, ang yung ibang mga party list, wala naman po silang naitutulong sa atin pong mga kababayan. Yung pong mga natatanggap nilang mga kapirahan sa kanilang sabi natin CDF. Yun. Ginagamit lamang nila sa pagpoprotesta. So ano yung mangyayari na maitutulong nila sa ating gobyerno? Di ba? Yun nga yung ating katanungan dyan. Ano ba talaga yung programa sa livelihood ng lahat ng mga miyembro? Dahil kung nakikita natin, napaka-aktibo nila sa ganito mga kilos protesta. Partikular yung mga bayan muna, kilos ang Mayo 1, Anak Pawis, talagang laging sila yung nangunguna. Tapos hindi po nagiging maganda, lalong-lalo na sa paningin ng mga kabataan ngayon, na nag-i-insist sila sa puso ng mga kabataan na magrebelyon sa atin pong pamahalang bayan, sa atin pong bansa. Kung ba yun ang na-i-contribute nila, po. So dapat mag-isip-isip na rin po kayo. Party list,
pera na natatanggap ninyo, ginagamit lang ninyo sa kalsada. So, Pastor, iwanan muna natin yan kung dyan tayo focus para tayo isa po sa mga nakaka-demoralize kung dyan tayo focus. Bigyan muna natin sila ng update tungkol dito sa mga COVID-19 cases sa atin pong bansang Pilipinas. Yes. COVID-19 cases in the Philippines. Total number of active cases as of this date, July 17, 2020, now total to 61,266. Ito nga yung nasurpass na yung expected na ng UP study tungkol sa COVID-19 mga infection. Sabi kasi nila by the end of the month 60,000. They are expecting 60,000. Pero ngayon, you see naman, kalahatian pa lang ng buwan, 17 ay 61 tana. It's already surpassed their expectation. And active cases po ay umaabot na ng 38,183. And ayon sa total new cases, yung talagang na-record nilang total new, ay umaabot sa 2,498. Ayun, mataas na talaga ito. And total recoveries naman ay 21,414. So hindi nangangalahati do sa total number ng cases. 61,000 ang recoveries ay 21,440. And ito lang mga deaths, meron din 1,643. So ibig sabihin meron tayong 21 new deaths. Yan, recorded for yesterday and today. So yan po ang updated po natin para sa mga kababayan po natin yung total numbers. Ano po? At sa pagpapatuloy po ng mga report tungkol sa ating COVID-19 situation, 6 na iba pang mga lugar sa lungsod ng Antipolo, Rizal, ay ilalagay sa 1 linggong pag-lockdown. Ayon sa report, sa simula ang araw ng Sabado, ngayon yata ito, ang Sabado, sisimula, upang itaguyod ang paghahatid ng komunidad na ilalagay sa lockdown. Sinabi ng alkalde na nitong Miyerkules. Sino nga ba ating alkalde dyan sa bayan ng Antipolo, Rizal? Si asawa ni Junjun Henares. Raymond Henares, si Mayor Henares. Ang mga frontliner lamang ang mga manggagawa at mga manggagawa na may wastong mga ID ng kumpanya at mga residente na may emerhensyang medikal ay maaaring mag-iwan ng mga sumusunod na lugar. Phase 2, Village ng Cogeo, Barangay Bagong Nayon, Pangunahon yung Santo Niño, Barangay Santa Cruz, Ibabang Ruhat 3, Barangay Mambugan. Phase 2, Santa Elena Subdivision, Barangay San Jose. Phase 2, Peace Village, Barangay San Luis. College View Park ng Hawaii, Rock 4, Zone 8, Barangay Kupang. Ang mga pack ng pagkain ay ibibigay sa mga residente habang ang mga may mga quarantine pass ay papayagan na mamili para sa mahalagang gamit sa 7 araw na lockdown. Sinabi ni Mayor Anding Henares. Yan, si Mayor Anding Henares. Nauna nang inilagay ng lungsod sa ilalim ng lockdown ang 2 barangay sa Barangay de la Paz na ngayon ay nakatakdang matapos sa Biyernes o ngayon na. At ang Antipolo New Public Market na noong una ay sinarhan dahil sa nagkaroon daw ng positive doon. Kaya dahil sa lokal na paghahatid ng virus, yan, sinarhan din sila. It is sa Antipolo po itong lockdown na ito. By the way, ayon kanina sa balita na sa yung ulat na ginawa ng ating Pangulo ay meron siyang sinabing nag-warning siya sa ating mga LGUs particular. Yung pagsasarili nila, sabi nga ng Pangulo, ay wag silang magsariling lipad. Kasi meron nga siyang itinalaga na IATF. At sa ganitong national crisis ay ito yung pangunahing ahensya ng gobyerno
na dapat yung mga polisiya para dito sa anti-COVID policies na ito, yes po. Ay ini-implement, ayun ang dapat masunod, At sinabihan nga niya na itong mga LGUs ay huwag magsariling lipad dahil lalo daw nahihirapan ang ating mga mamamayan. Nagkakaroon sila ng hintatakutan Oo, sumusobra yung higpit Nagpasarili sila ng quarantine at napapansin natin na halos ayaw magpadaan ng mga taga-ibang lugar. Partikular na naapektuhan din yung daloy ng magdadala ng mga produktong pagkain, o mga ating mga yun ang naapektuhan din na abala. Ano mo nga namang meron ng tayong IATF tapos sila ay nagla-lockdown pa rin sa lugar nila, ay nagdadagdag ito ng confusion at panibagong takot na naman sa dagdag katatakutan sa ating mga kababayan. Yun ang pinupunan ng Pangulo at sabi niya, meron na tayong national, meron tayong mga palisiya, yun na lang muna ang sundin. Hindi naman daw niya inaalisa ng merong mandato ang talagang mga LGU para sa kanilang mga lokal na lokalidad. Pero sa panahon ngayon ng national crisis, at talagang dinidiin niya na ang national ang merong policy na dapat masunod. At saka hindi naman dapat masyadong exaggerated ang atin pong mga kababayan. Yeah, so kasi nakakahawa yan nakakapanghina kapag doon tayo nakafocus sa mga negative side. Kailangan nating hintayin ang hudyat ng ating pong gobyerno, lalo na po yung IATF. Oo, kaya may warning ang Pangulo dyan na pwede silang magkaroon ng administrative case. Pwede silang mapaila ng ating national government. At pinamomonitor sila sa DILG at ang ilang monitoring na agency, especially the IATF, sa kanilang pag-i-implement ng mga ganitong bagay. Kaya yung ibig sabihin, sariling lipad nila itong ginawa nilang lalong paghigpit sa mga lugar nila, At dito naging concern ng ating Pangulo. Yes, tama po kayo. So, Pastor, siguro maliwanag na po sa mga kababayan po natin yung atin pong tinatalakay. Batiin muna po natin si Banog Nelson. Good morning po sa inyo. Thank you for watching and viewing. Bro Melo, election. Belated happy birthday sa'yo. Birthday ni Bro Melo. Kahagabi. At si Pinsan Jimmy Mahusay, good morning po, salamat po Insan sa inyong support at panonood. At si Roberto Batad, good morning po dyan po sa area po ng Montalban. Okay? So tuloy-tuloy po tayo sa ating pong mga pagbabalita. Pastor, talakayan po natin ito. Gusto po natin iparinig, baka magkapulutan po ng aral. Ito po yung babasahin po natin, na mas delikado ang COVID-19 symptoms para sa mga obese o sobrang taba. Obese, sobrang taba. Maaring mas malala ang sintomas ng coronavirus disease 2019 COVID-19 para sa mga obesity o yung mga matataba o labis na katabaan, ayon sa isang doktor. Ayon kay Mia Pujas, isang endocrinologist, maaring mas mahirap ang pagdaloy ng hangin para sa mga COVID-19 patient na nakakaranas ng obesity. Posible rin na anyang makaapekto sa kalagayan ng pasyente kung may mga obesity-related o illnesses. Ito ay tulad ng obstructive sleep apnea o kaya asthma. Okay? So, it just so happen, mas matindi ang sakit ng COVID-19 sa kanila dahil iniisip natin kung may problema sa baga, may COVID-19 pneumonia, mas mahirap mapag-take natin ng oxygen sa katawan at mayroon na yung mga pasyente na usually may problema sa paghinga. Gaya ng obstructive sleep apnea, sabi niya, mas marami sa kanila ang asthmatic, sabi ni Pujas. Dagdag ni Pujas, mahirap pagalingin ang isang COVID-19 patient na may obese. Makakataas pa niya ng tansang magkaroon ng mas malalang COVID-19 symptoms ang pasyente kapag mayroon din itong mga chronic condition gaya ng
hypertension o kaya diabetes na kalimitang nakikita sa mga taong obese. Natatanda natin sa COVID-19, naging mas malapot ang dugo as usually yung ibang binibigyan natin ng blood thinners para sa mas mabilis gumaling kaysa prone sila sa ganon. So prone ang obese sa mga ganitong sakit, sabi ni Puhas. Payo ng doktor, panatiling maayos ang dieta kahit naka-lockdown. Abay mag-diet sa kanaka. Okay. Saan naman yung obese talaga laging disadvantage sa mga ganitong sila talaga yung common tinatamaan ng ganun, lalong malala sa kanila. So kailangan tayo. Number one nga yan, kahit sa tulad yan, medyo prone sila sa heart attack. And then kasi nga isang nakakapagpalala sa COVID-19 ay yung sinasabing kahirapan sa paghinga. Dahil nga itong kanilang mga ugat, yung mga obese na tao, sinasabi natin talagang marami mamantika yung mga kunting galaw lang yan, lumalabas yung mga mantika, ay yung mga tinatawag na obese, lalo sa mga babae mahirap yun kasi yung katulad yung sa nila, kilikili, yung masisilang bahagi ng kanilang katawan ay mabilis magpawis. Mas asthmatic sila, madali kaya talagang kailangan diyan ehersisyo, wag yan ang unang gawin lang para maiwasan itong mga pagiging obese. Diet ayon nga ay sa ating doktor na nagpapayo, diet din. Observe yung diet, discipline lang sa pagkain. Baka napaparami masyado ang mga ating mga kinakain sa araw-araw. So tuloy-tuloy po tayo. Meron pa tayong nalalabing 4 na minuto. At bahagi po natin ito, Pastor. Binahagi ni Ogie Alcacid ang panalangin para sa mga magagawa sa ABS-CBN. Yan na naman. Pinost ni Ogie Alcacid sa kanyang Instagram ang kanyang dalangin para sa mga kawani ng kapamilya na mawalan ng trabaho matapos ipahayag ng ABS-CBN na itatapon na nito ang mga magagawa. Sa kanyang post noong Miyerkules kahapon, ibinahagi ni Alcacid ang kanyang panalangin hindi lamang para sa mga empleyado ng ABS-CBN na apektado ng retrenchment program, kundi pati na rin sa mga nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19 pandemic. Napilitang itigil ng ABS-CBN ang pagpapatakbo ng ilang mga negosyo nito at pagpapatupad ng isang programa ng retrenchment na sumakop sa ABS-CBN at ng mga subsidiary nitong matapos na 70 o 70 mababatas na tumanggi sa isang bagong prangkisa para sa network. Yan nga, nanalangin si Ogie Alcacid sa wakas. Maganda yung inuran o naging attitude ni Ogie Alcacid. Kasi mga katrabaho nila yan. Wala naman talaga tayong magagawa kundi ipanalangin na lamang po ito dahil tapos na po yung decision. Pag-aralan na yan, diskusyon na mabuti yan sa ating mababang kapulungan. Mga dalubhasa sa batas. Okay, Pastor, talagang dami nating balita, no? Sa sa Bulacan, At patuloy pa rin may mga ganito pa rin, hindi maubos-ubusan. Magkapatid, patay sa drug bust sa Bulacan. Patay ang magkapatid na umano'y drug suspects sa isang operasyon sa Maykawayan City, Bulacan. Nitong Huwebes na madaling araw. Nakuha mula kay Jonathan Nawal at Nasruddin Nawal ang siyam na sasay ng hinihinalang shabu at isang kalibre 38 na baril ayon sa pulisya. Nakatulog na yung mga suspect na isang pulis ang katransaksyon nila kaya nagpaputok at sinubukan tumakas. Pero naharang ang sasakyang gamit ng mga ito ayon kay Police Lieutenant Colonel Bernard Pagaduan sa kanyang ulat. Kabilang sa drug watch list ng lungsod ng mga suspect. Ano yan? Okay, so ito po ang pinulsuhan, mga balita at komentaryo ng Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Dito lamang po sa nag-iisang himpilan ng Radyo ng Masa Entertainment Net Radio. Siyempre, sa ngalan po ng serbisyo publiko
Ang Diyos ang tanging kalakasan ng ating puso at isipan. So, mabuhay po kayong lahat. At sa mga oras nito, pansamantala na po tayong magpapaalam sa lahat ng ating po mga viewers and listeners. At siyempre po, ako po ang inyo pong nakakasama tuwing araw po ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. At ako naman si Pastor Reynoso. Magandang umaga muli at salamat sa inyong pagtutok sa programang Ispay ng Bayan, Mata ng Sambayanan. At ngayon pong umaga, Pastor, bago po tayo magtapos, abay napakainam pong tayo po ay mag-alay ng panalangin sa ating pong mga kababayan. Okay po, panalangin natin. Dakilang Diyos, pinagpapasalamat namin ang araw at oras na ito na muli kaming nagkasama-sama sa programang ito at ang ating mga tagapakinig ay muling nasilayan ang araw na ito, bagong umaga, bagong araw at bagong pag-asa. Muli ay nasilayan namin ay yung patuloy na biyayang binibigay sa aming mga buhay. Pinagpapasalamat namin, Panginoon, ang patuloy na proteksyon sa bawat isa amin, sa mga pamilya, at napatuloy kaming nalalabanan ang krisis na ito. At muli, Panginoon, dumadalangin kami ng patuloy na pag-iingat sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So marami pong salamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay dito po sa atin pong palatuntunang Ispay ng Bayan, Mata ng Sambayanan. At kami po ay pansamantala na pong magpapalam sa inyo. Ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Kung hindi ka makatulong, huwag ka nang makaperwisyo. God bless us all. Mabuhay po tayong lahat. Ispay ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Hosted by Jolly Tupas. Mapapakinggan at mapapanood tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa impilan ng Radyo ng Masa Entertainment Net Radio. Ispay ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Hosted by Jolly Tupas. Mapapakinggan at mapapanood tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa impilan ng Radyo ng Masa Entertainment Net Radio.